Din ang vibration, no? The law of vibration na napuproduce ng isang action. So everything in the universe is energy, at siyempre nag-move siya, kaya nag-create ng vibrations. At yung vibrations nito, yun ang mag-attract sa universe. Yun mag-attract sa universe. So ito, isipin yung law of attraction, nagdedepende siya sa vibration. So pag wala kang binavibrate, walang attraction na mangyayari. At siyempre, kung anong binavibrate mo, yun ang ma-attract mo. So, palagi kang galit, hindi yun ang ma-attract mo. Pero kung palagi kang happy ka, kahit may nakita ka problema, palagi mo inisip solusyon, ang ma-attract mo, yung binavibrate, nilalabas mo. And vibration is created by emotions. Di ba? Yun ang nakikita. Kaya, paano malalaman kung anong binavibrate mo sa emotions mo? Hanapin mo agad ang good reason of everything para mawala yung lungkot, mapalitan ng good vibes. Okay? So, yun ang number 8. Kaya susunod agad yung pag-ulit-ulit kasi nangyayari. Sa gitna kasi ng attraction at vibration, may paulit-ulit na nangyayari bago siya mag-attract. Kaya ulit-ulitin yun bago mag-attract. Yun ang law of retail. So, ang number 9 ay law of retail. Pag paulit-ulit na nangyayari yung sinasabing maganda, pabalik yun. Pero ang sinasabi palagi, ang feeling palagi pangit, hindi maganda, feeling down, yun din ang mangyayari. Kaya ano palagi paulit-ulit, yun ang nangyayari. Law of rhythm ang tawag doon. Kung ano yung may pattern, so, na nakikreate. Kaya maganda, mag-create tayo ng good rhythm. Yung good feelings, release through emotions, na good emotions. Then nag-create yun ng magandang buhay, mag-attract. Kaya pagkatapos ng law of rhythm, papasok yung law of attraction. Doon na papasok yung law of attraction. Isipin, ang law of attraction, nanggaling sa vibration na nagpaulit-ulit, kaya mayroong law of rhythm. So, law of vibration, law of rhythm, kaya nag-create ng law of attraction. Na yun ang common sa lahat, yung law of attraction. O, di ba? So, yun ang number 10. Punta tayo sa number 11. At kapag nagkakaroon na ng law of attraction, bakit magkakaroon ng tinatawag na law of oneness? Actually, ang kanyan, law of divine oneness yan eh. Law of divine oneness. Na everything is connected in this world. Kaya hindi mo pwedeng i-chakwera yung mga gusto mong i-chakwera, di ba? May dahilan bakit sila nag-i-exist. Ang mga lockdown, may dahilan. Lahat ng mga bagay sa mundo na nabubuhay, may dahilan. Kahit ngayong walang mga buhay, may dahilan. Hindi mo ba naisip ng mga nabili mong gamit sa bahay na may dahilan kaya mo sila napili? Hindi mo ba naisip na yung dati tinago mo yung isang gamit na hindi mo pa kailangan, pero ngayon napansin mo kailangan mo pala siya? Kasi ginaid ka lang, kasi everything has a purpose. So dapat, huwag tayong basta-basta na lang mag-itsakwera. Dapat isipin natin lahat ng bagay sa mundo maganda. Kahit magandahin natin ang mga bahay natin. Dapat nag-isip tayo paano mapa-improve yung bahay natin. Kasi your environment is a reflection of who you are. Tama? Isa pa lang, inisip mo palagi, talagang ayaw mo na malinis. Imalabas yan sa palibot mo. Ang daming kalat. Pero kung naisip mo palagi, gusto mo malinis, everything is order, organized, magre-reflect yan sa palibot mo. Kaya yung dalawang correspondence kanina, pero sa loob mo lalabas. Kaya kung may napansin ka, may nagbago sa palibot mo, uy, ang ganda na ng bahay ko, palagi ko nalilinis kasi may nagbago sa loob mo. Laro? Bakit gumanda ang business mo sa network marketing? Kasi nagbago ang loob mo. You go out from your comfort zone. Okay? Naisip mo na ikaw, may kulang ka, may hindi ka binigay sa mga downlines, kaya hindi sila nag-improve. Okay? Ikaw ang dahilan, hindi sila. At may babaguhin ka sa sarili mo. At sino kontrolado mo doon? Sila? Hindi mo sila kontrolado. Ang kontrolado mo yung sarili mo. Yung pag-iisip mo, pagsasalita mo, yung nararamdaman mo, action mo. Kontrolado mo yun. Kailangan mo lang baguhin. Siyempre, magsisimula yan sa pag-train ng subconscious mind mo, i-reprogram mo yun. Okay? Then, pag na-develop mo na everything is connected, papasok na yung law of perpetual transmutation of energy. May magbabago talaga sa palibot mo. May magbabago talaga sa buhay mo. Kasi everything is just nagbabago. Walang nawawalang energy. Nagbabago lang ng forma. Okay, tapos energy ng kahirapan. mawawala yung kahirapan.
magkakaroon lang ng energy of abundance. Okay? Na maramdaman mo kasi nagbago ka ng iyong pagkatao. Ngayon, ito yung 12 basic laws. Meron pang ibang laws na pag-uusapan natin sa next topic.